Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Broadcasting live mula sa Batangas Provincial Information Office Media Center. Ito ang Wednesday edition ng inyong biyaheng Kapitolyo. Kasama ang mga kapasada nyo ngayong araw, Vincent Altar and Arnold Tabares Jr. Magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Ayan, kamusta na po kayo? Araw na naman po ng Miyerkules, ngayon po ay September 6, 2023. Ibig sabihin po niyan, panibagong araw naman po ng pagpasada ng mga napapanahong paksa at pagbabalita, gayon din ng masasayang kwentuhan. Bahaginan ngayong Wednesday edition ng opisyal na programang pangradyo ng pamahalang panlalawigan ng Batangas, ang inyong biyaheng Kapitolyo Year 7. Magandang umaga kasamang Arnold. Good morning po Sir Vince. Napakalamig po ngayon sa ating studio. Oo nga, as usual. Opo, hindi ako nakapagmahaba ngayon. Oo nga, well, parang yung mga nasa technical yung puro naka-jacket. Well, anyway, parang minamalat po yata ang ating tagapagpakilala ngayong umaga. Oo, parang nahawa rin ako eh. Parang namalat. Parang namimiss ba tayo? Yung husky voice. At siguro kaya ganun ang ating mga bosses ngayong umaga dahil ngayon po ay National Coffee Ice Cream Day. Ayan, yung mga mahihilig sa coffee crumble dyan. Oo, good morning sa inyo. Parang lahat ng bagay may national day. Ngayon, Coffee Ice Cream Day. Pero syempre sir, ngayong buwan po ay ipinagdiriwang din natin syempre ang Civil Service Month. Ayan po ay every month ng September sa bawat taon. At syempre po, ay Miyerkules na naman. Kamusta nagaho kayo? Syempre napapakinggan nyo pa rin ang mga boses na maghahatid sa inyo ng walang patid na good vibes mula po sa handsome duo ng Biyaheng Kapitolyo. Of course, with Sir Vincent Altar and Arnold Tabares Jr. Ayan, kaya naman batiin muna natin ng good morning ang mga kababayan nating nasa kanilang mga sasakyan, mapapribado man o mapapubliko, at yung mga nasa kanilang mga tahanan na ngayon nakikinig sa himpilang 95.9 FM Radyo Totoo. At syempre, pagbati rin po ng maganda at masaganang Wednesday morning sa lahat po ng ating kapasada via our official Facebook page na Batangas PIO. Kaya naman send us a heart at ishare na natin itong ating live stream nang sa gayon, mas marami pa po ang mga kababayan nating makasakay sa ating pagbiyahe ngayong umaga. Ayan, syempre sa ating walang kapagod-pagod na uman ng lalawigan ng Batangas, magandang umaga po, Governor Dodo Mandanas. Ayan, at syempre sa ating pong kagalang-galang na Provincial Administrator, Sir Wilfredo Racelis. Good morning, sir. Ayan, sa ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, Ma'am Abel Behasa. Magandang umaga po, ma'am. At syempre po sa lahat ng bumubuo ng ating sangguniang panlalawigan, sa pangunguna po ng ating Good Vice Governor Mark Leviste, 10 ng ating mga respetado at hinahanga ang mga bukal. Good morning po. Oo, wala ngayon ng ating bossing. Opo. Vice Governor Mark Leviste. Hindi natin makakapiling ngayong episode na to. May pumasok kanina, impersonator pala. Edwin Sabarte pala yung pumasok. Good morning, Sir Eds. Vice Governor Mark Leviste na eh. Oo. Ayun. At bago tayo mga palayo, wala pong bibitaw at maglilipat ng himpilan dahil sa atin pong pasada ngayong araw, tatalakayin po natin ng ilan sa mga aktibidad ng pamahalaang panlalawigan sa loob at labas syempre ng bakuran ng Kapitolyo. Ayan, at gayon din Sir Vince, papasadahan na rin po natin ngayong araw yung bayan kung saan naroroon ang tinaguri ang King of All Festival. Ayan, grabe.
At ika nga kunwari to si Good Vice, but to wait, there's more. Aha. Kasi sa bayang ito rin po unang ipinalaganap ang Kristyanismo sa buong Timog Katagalugan. Ayan. Kaya naman ang lahat po ng iyan ay antabayanan po natin sa pinakabagong episode ng Sinsay Dines sa Batangas. Ayan, kaya wala pong aalis at maglilipat. Lalo't sabi ni Governor Dodo Mandanas, hindi ikaw maiiwan. Kaya naman sakay na po at samahan kaming muli sa isa na namang oras ng kwentuhan, talakayan at mga pagbabalita. Dito lang po iyan sa programa ng Bawat Batanggenyo, Ang official radio program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayan, ang oras po sa buong kapuluan, alas 9:36 na ng umaga. At syempre bago tayo tuluyang mapalayo sa ating biyahe, tayo po muna ay magpasalamat at manalangin sa ating dakilang lumikha sa panibagong edisyon ng ating Gabay at Patnubay. Mayroong dalawang katotohanan sa buhay na mahirap tanggapin. Una, ang tao ay tumatanda. Ang ikalawa, ang kamatayan ay darating sa ating lahat. Masakit tanggapin kapag mayroong minamahal na namamayapa. Ang tao ay nangungulila, lumuluha at nagtatanong, bakit siya pa ang iyong kinuha? ang katotohanan ay hindi dapat ikalungkot ang kamatayan, sapagkat ito ang pintuan sa kaharian ng Amang Diyos. Ang kamatayan ang susi upang marating ng tao ang tunay niyang tahanan. Bakit siya mangungulila kung ang minamahal niyang namayapa ay makikita na ang Diyos? Panginoong Hesus, habang nakabayubay ka sa krus, wala sa mga tinitiis mo ang iyong isip. Bagkus inaalala mo pa ang mga nagpapahirap sa iyo. Tumawag ka sa Ama at sinabi mong, Ama ko, patawarin mo po sila. Ipinakita mo sa amin ang isang magandang huwaran ng isang pagmamahal na dalisay. Kailangan namin ang iyong magandang halimbawa sapagkat mahirap magpatawad sa mga taong nagkasala sa amin. Amen. Ayan. Amen, amen. Grabe. Amen. Ang sobrang damang-dama naman natin yung dasal na yun. Oo, galing. Thank you, Lord, sa isang panibagong araw na naman po. At gabayan mo po kami. At manalo kami sa lahat ng aming gagawin ngayong maghapon. Oo naman, Sir Let's go, Vin. Team 1! Ay, sorry. Parang na-carried away ako. Sorry na. Asa na tayo? Ayas, hindi makukompleto ang ating araw. Sorry. Ang smooth. Oo. Hindi makukompleto ang ating araw kung hindi natin makakasama ang isa pang nakadilaw. At nakadilaw din, araw ng mga dilawan ngayon eh. Oo. Para sa ating mga pagbati at pa-shoutout sa ating mga nakatutok sa live stream at syempre sa ating sa radyo, ang ating patroller, Cheryl May Halili. Good morning, May. Ayan, Sir Vince and Ornald, isang pagbati muna po na magandang Wednesday morning sa lahat ng mga kasama nating pasaherong nakatutok sa ating Facebook Live, Baya Batangas PIO, maging sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Kaya man po pagbati ng good morning kina June Lindon Aguda, Rafael Cornelio Castillo, Ella Cayabat, Lota Lailo, Gail Marasigan, Tin Damian, Lina Lincas Ebora, Shirley Balmes, Tita Nenet Ona, Ma'am Nitz Lapa, Mark PIO, gayon din po kay Tita Nilda Dibilya, Tito Roger Aguirre, gayon din po kay Simpling Pitik Junjun Hara de Chavez, Froilan Salcedo Jr., kay Batanggenyo graphic artist Vincent Roy de Chavez na magdiriwang ng kanyang karawan bukas. Advance happy birthday. Yan.
At syempre Sir Vince, ang atin pong pagbati rin ng maligayang kaarawan sa ating kasama sa Radyo Totoo. Nagdiwang po na kanyang birthday kahapon si Sir Serge Azul. Ayan, happy birthday! Happy birthday kasamang Serge. Ayun, ang oras po sa buong kapuluan, 9:41 ng umaga. Wala pong maglilipat ng himpilan sa atin pong pagbabalik. Diretso po tayo sa ating mga aktibidad ng pamahalang panlalawigan sa mga nakarang araw at ang buong detalye sa ating usapin sa pagbabalik ng Biyaheng Kapitolyo. Aray, ano ka namang lamok to? Oh anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue anak, lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Ayan, nagbabalik po ang Biyaheng Kapitolyo at bago tayo syempre magpatuloy sa ating regular programming, alam ko may mga papasadahan tayong mga pampublikong panawagan. Yung mga, yes sir, opo. At kaya naman Sir Vince, sa atin pong mga kababayang nakikinig at nanonood sa mga oras na ito, ay baka po may nakakakilala sa ating kababayan na si Ma'am Evelyn Mayores. Siya po ay nawawala, sir, at kasalukuyang hinahanap po ng kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan. Nung umalis daw po siya sa bahay, ay siya daw po ay nakasuot ng pulang polo shirt, nakasuot po ng khaki o kulay brown na shorts at mayroong itim na mga tsinelas. Ang kanya pong tindig ay nasa 5 flat lamang po at maikli ang buhok. Kaya naman po dun po sa mga kababayan natin, kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay taga Calaca City. Ayun. Ayan. Oo. Kaya po sa atin pong mga kababayan, kung mayroon pong nakakakilala o nakakita kay Ma'am Evelyn Makalalad Mayores, mangyari po na tayo ay makipag-ugnayan sa Facebook account po ni Ma'am Zerine EJ Mayores Pacheco, o kaya naman sir ay dito na lamang po mismo sa ating official na pahina ng Batangas PIO at tayo na lang po siguro ang magsilbing tulay na magpaabot ng impormasyon sa kanyang mga kamag-anak. Ayan, at meron pang... Opo, parang kilala ito ng ating kasamang si Ate May. Ayan, Sir Vince, isa pang panawagan ng pamilya ni Victoria Pauline Antonia Salvo Sagadin. Siya po ay grade 12 student ng De La Salle Lipa. Siya po ay huling nakita noong August 31 na pumasok pa sa kanyang paaralan. Ngunit hindi na po ito nakauwi nung araw din na yon. Kung meron po kayong mga impormasyon, kung saan alam ninyo ang kinalalagyan o kung nasaan man itong batang ito, maaari pong ipagbigay alam ninyo sa telephone number na 0917-537-0477 o kaya sa telephone number na 0917-537-0377. Yan po ay sa mismong ina ng batang ito.
Ayan, sana po ay matagpuan na po ng kanilang mga mahal sa buhay, yung mga nawawala nga nating mga kababayang ito. At syempre, dalangin din po natin ang kanilang kaligtasan habang sila ay hindi pa kapiling ng ating mga kababayang naghahanap sa kanila ngayon. Okay. Ayan, at dahil ngayon nga ay buwan ng Setyembre, sinimulan agad ng pamahalaang panlalawigan ang panibagong buwan sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga tulong pinansyal sa ating mga kababayan sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in a Crisis Situation o yung AICS sa pangangasiwa ng tanggapan ng Provincial Social Welfare and Development Office. Sa pangunguna ni Governor Dodo Mandanas, matagumpay po nating naipamahagi ang tulong na aabot sa humigit kumulang 5 milyong piso para sa mahigit 1,500 na mga individual nating mga kababayan na ginanap sa Regina Armandalas Memorial Dream Zone nitoong nakaraang araw ng Biyernes. Yes, Sir. Sir Junay. Yes, Sir Vince. At, pero kung nandito ngayon ang ating good Vice Governor Mark Leviste, ay kanyang iwiwi ka siguro na, but to wait, there's more. Dahil kasama po ni Governor Dodo Mandanas na namahagi ng tulong pinansyal nitong nagdaang Biyernes ay ang ating Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ayan, yes, you heard it right, mga kababayan ko dyan. Bumisita po dito sa ating lalawigan, partikular na nga po sa Kapitolyo, ang nag-iisang panday, ang ating agimat, si alias Pogi na ngayon ay si Tolome. Tolome. Ang dami hindi ka namahagi ng agimat. Hindi nga, sir. Opo. Biyaya ang ipinamahagi kasama si Governor Dodo Mandanas. Pero dito sa atin, di na natin kailangan ng mga agimat. Marami na ditong may anting sa gigil. Ayan. Oo, tama na. Sobra na, ano nga, Christian? ayos na. Ayan, so bale yung biyayang natanggap po ng ating mga kababayan noong September 1 ay mula sa pondo ng tanggapan ni Senator Bong Revilla Jr. Siyempre sa tulong po ng ating mga kasamahan mula sa sa Department of Social Welfare and Development Office. Naalala ko medyo maulan nga nung araw na yun. Ngunit sabi nga daw ni Senator Revilla, pinilit niyang ilusong sa maulap na kalangitan ang kanyang chopper. Grabe. Siya rin ba piloto? Akala, hindi parang makarating lamang at makapaghatid ng tulong at kaunting ngiti at kaligayahan sa ating mga kababayan, siyempre dito sa atin sa lalawigan ng Batangas. At yes, sir. Karatig lalawigan natin si Senator Bong, sa mga lalawigan tagabayan ng Cavite. Baka magkabali ng hula pa. Laguna? Hindi, Cavite. Ayun, at kaya sir siguro ay hapyawan po muna natin ng kaunti yung naging pagbati po at naging mensahe ni Senator Bong Revilla Jr. nitong nagdaang Biyernes. Kaya naman pakinggan po natin ang kanyang naging mensahe nitong nakaraan. Una, ibig ko magbigay galang ang walang iba ang ating napakasipag na gobernador at magiging senador din, Governor Dodo Mandanas. Sabi ko kay Gob, tulungan tayo. Sagot mo ang Batangas, sagot ko Cavite para sa iyo. Alam nyo, akala ko, hindi ako makakarating kanina. Papunta na kami dito, talagang sarado po ang clouds. Ako po'y pumunta rito, naka-helicopter po ako. Pero talagang sama ng panahon, hanggang ngayon masama ang panahon. Sabi ng piloto, Senator, mukhang malabo. Nandito na kami sa may Malarayat. Talagang sarado po ang ulap. Sabi ng Senator, mukhang malabo. Sabi ko, kaya mo yan, Kap. Hindi po pwedeng hindi ako makarating sa Batangas dahil nakakahiya. Lugar ng aking may bahay yan. Nag-aantay sila, Governor Dodo. Kaya awa ng Diyos nakarating po ang inyong lingkod dito. Kaya karangalan ko pong makasama kayo ngayong araw. Alam nyo mga kababayan, ako'y nagpapasalamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa akin. Katulad ng nabanggit ni Governor Dodo, ang aking may bahay ay taga Batangas at malapit din sa aking puso. Pero bago ko umpisa ng aking talumpati, ibig kong tanungin si Governor Dodo, ano ba ang gusto niyang regalo ko para sa mga Batanggenyo na maipapatayo natin dito? Ang malakas na sayo si Grace Kung makapagtayo siya ng stadium ng FPJ, pwede ka rin magtayo ng stadium para kay Ramon Revilla Sr. dito, no? Papatay na? Pwede. Pero kung ako'y may hingin, ay yung pagpapagamot
pagtulong sa ating mga... Ayun! Yun talaga. Sa ospital, mahalaga ang ating mga kababayan. At kailangan ngayon. At alam ko naman, yaan ang nasa iyong puso at damdamin. Yes, Governor. So, MAIP ang kailangan natin dyan. Alright. So, ayan, mga kababayan, katulad po ni Governor Dodo, ang iniisip po natin palagi ay kung paano tayo makakatulong sa ating mga kababayan. Ayan, nakakatuwang mapakinggan yung, kumbaga, yung parang nagbahaginan siyempre si Senator Bong Revilla at si Governor Mandanas. At yung naging alok na magpapatayo ng infrastruktura, yung naipapangalan siyempre sa kanyang ama si dating Senador Ramon Revilla Sr. na yun nga, naging tugon ni Governor ay yung para more on health na mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Yun nga pala, yung pinuntahan ni Vice Governor Mark Leviste na kasama ni Gov na yung FPJ sa... yung inauguration po sa... Ano ang tawag doon? FPJ, parang basta may building, may yung sa bayan ng San Jose. Oo, sa San Jose. Ayan. Parang, ano ba yun? Parang theater o parang multi-purpose na gymnasium. Parang ganun, sir. Ayan, oo. So, kaya nagsuggest din si Senator Revilla na yun namang Ramon Revilla Sr. na after naman po sa pangalan. Infra naman. Oo. Pero, sir, lubos na ikinatuwa ng ating mga kababayan na nagsidalo dito sa atin sa Regina R. Mandanas Dream Zone na nung narinig nila na ang naging tugon ni Governor Dodo Mandanas, imbes na yung mga pagawaing impra ang i-donate sa ating lalawigan, ay yun na lang pong tulong na kinakailangan o pangunahing kailangan ng ating mga kababayan na ika nga ay parang serbisyong Kapitolyo na diretsyo sa mga Batanggenyo. Ayan. Oo, grabe. Para ka talagang rapper. Laging may mga rhyme. And then, sir, maidagdag lang natin kasi nito pong na nagdaang Biyernes ay tayo din po ang unang lalawigan na bumate kay Senator Bong Revilla Jr. ng happy birthday dahil si Senator po pala ay magdidiwang ng kanyang kaarawan sa September 25. Ayan. Mauuna pa rin pala si Manong June Magnaye na magbe-birthday naman sa September 11. Oo, yan. Oo. Maunang pansit. Ano ba yan? Ano mga pinagsasabi. Samantala naman, kasamang May, ano ba yung mga activities ng ating pamahalaang panlalawigan para sa Civil Service Month? Yan, Sir Vincent Ornad, libreng manicure at pedicure, massage at haircut ang naging handog ng Provincial Human Resource Management Office para sa mga kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng 123rd Philippine Civil Service Anniversary, kasabay nito nagkaroon din ng free dental check-up ang Provincial Health Office at na ginanap kahapon September 5, 2023 sa Provincial Auditorium Capitol Compound, Lungsod ng Batangas. Ayan, alam ko nga kasama ka dun sa maswerteng nakapagpamasahe. Ayan, parang gusto mo pa daw umulit. Oo. Yes, Sir Vince, sinulit natin kahapon ang handog nga ng ating Human Resource Office. Nakapagpagupit din tayo, nakapagpalinis ng kuko sa kamay at sa paa, nakapagpamassage. Ganon din, cleaning din tayo at saka nakapagpa-dental check-up, Sir Vince. Ayan. Yeah. Nakakatuwa talaga na, syempre, pag ganitong Civil Service Month, yung pinapamper naman natin, yung mga public servants naman natin na mabigyan din ng pagkakataon na mabigyan ng, anong tawag dyan? Pagpapahalaga. Ang sarili. Opo, ayan. Yung itsura at saka yung... Tsaka sir, kasi nakaka-boost yan ng ating moral at yung ating confidence para maglingkod sa ating mga kababayan. Ika nga ay parang
you can't share what you don't have. Kaya Ayan. kung ikaw ay masaya, kung ikaw ay ganadong magtrabaho, ganado mo ring maibibigay ang paglilingkod at serbisyo sa ating mga kababayan. Oo, pero ako parang hindi ako masyadong mahilig magpa-manicure kasi yung konting lupa na meron ako natatanggal pa sa ano. Oo. Yun na nga lang yung kalupaan mo. Nalinis pa. Oo. Aha, tama na nga yan. Alam ko, naging busy kayo nitong nakaraang weekend. Medyo, sir. Oo, dahil nagkaroon ng, syempre, yung 34th Philippine Travel Mart na ginanap sa Pasay City. At syempre, ang ating pamahalaang panlalawigan ay isa sa mga naging aktibong participants nito. Kwento ka naman, Ornald. Ano ba yung nangyari doon? Ito po, sir, ay yung ating ginanap na 34th Philippine Travel Mart nitong... Ang ibig sabihin pala, hindi pala magkwento. Ang sasabihin ko pala, ikaw na yung mag-intro, yung pala sasabihin ko. Okay, sir. Yun na nga po. Ito po yung ating dinaluhan. Kasama po ang ating Assistant Department Head, si Ma'am Jenny Aguilera. Dun po sa lungsod ng Pasay kung saan po ginanap yung 34th Philippine Travel Mart. At tayo po ay nakakalahok doon sa pamamagitan po at sa inisyatibo ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. Ayan. Kaya naman para po sa kabuang detalye patungkol sa eksposisyong ito, atin pong panoodin ang ating special coverage para sa Balitang Kapitolyo. The majestic and breathtaking Verde Island Passage. At iyan ang itinumpok ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa 34th Philippine Travel Mart. Umani ng magagandang papuri ang lalawigan ng Batangas sa inisyatibo at pangunguna ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office na pinamumunuan ni Governor Dodo Mandanas. Matapos nitong itampok ang Verde Island Passage o VIP sa isinagawang 3 araw na 34th Philippine Travel Mart noong September 1 to 3, 2023 sa SMX Convention Center, Mall of Asia sa lungsod ng Pasay. At ayon sa ilang bumisita at suminsay sa Batangas Pavilion, para sa akin po, napaka-unique po ng bukid ito. Aside from its beautiful waters, this place is, I think, it has wonderful beaches. Since I nasa Verde Island Passage ng Batangas! Philippine Travel Mart ay isa sa pinakamalaking eksposisyon sa bansa na dinarayo ng lokal at dayuhang turista upang humanap at tumuklas ng mga natatanging destinasyon na maaaring sinsayan sa bansa. Sinubukang bigyang buhay dito ang pagiging bahagi ng Pilipinas sa tinaguriang Coral Triangle, ang kinikilalang pandaigdigang sentro ng marine biodiversity. Nakapaloob dito ang Verde Island Passage na mas kilala bilang Center of Marine Biodiversity of the World na matatagpuan sa baybayin ng lalawigan ng Batangas. Hango sa temang Under the Sea, naging makatubig ang pagpapakilala ng yamang dagat ng Batangas, partikular nga ang VIP sa pamamagitan ng immersive, interactive at makabagong teknolohiyang LED tunnel kung saan magbibigay ito sa dumaraan ng pakiramdam na tila nasa ilalim ng karagatan. Tampok sa naturang virtual reality display ang iba't ibang klase ng coral reefs maging ang libu-libong klase ng marine life species na matatagpuan sa kalaliman ng Verde Island Passage. Napakarami ng naggagandahan at natatanging baybaying karagatan sa lalawigan ng Batangas. Ayon kay Governor Dodo Mandanas, noon, ito naman ay tungkulin natin na ito ay ibahagi sa buong mundo. Makita kung gaano talagang kaganda, kagaling, at tunay na pinagpala ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng Verde Island Passage sa lalawigan ng Batangas. Nabigyan naman ng pagkakataon ang lalawigan upang itanghal sa entablado ang naturang exhibit sa pamamagitan ng Batangas Hour. Ito ang nagsilbing oportunidad upang imulat ang kamalayan ng mga nasa convention center patungkol sa kahalagahan ng VIP kung saan binigyang diin din ang pangangalaga nito. Sa naging mensahe ni Governor Dodo Mandanas, Here we have always been traditionally known
to really fight for the nobility, dignity of the Filipinos. That is really the most important. And we live up to be a society that, as we always say, isang bayanang tunay na makadiyos, tunay na makakapwa-tao, makakalikasan at makabansa. Love the Philippines. Nakiisa rin sa Travel Mart ang mga kasapi ng Batangas Dive Association o BADAS na naglaan ng oras upang ituro sa mga bisita ang ilang kaalaman patungkol sa diving. Bukod sa Batangas Pavilion, nagtampok din ang iba pang lalawigan at rehiyon mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ng kani-kanilang ipinagmamalaking atraksyon at destinasyon sa 3 araw na exhibit. Ang naturang exhibit ay binisita rin ng ilang mga opisyal at kawani mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas. And the second runner-up for the Best Booth Regional Provincial category goes to Batangas! At iyan po ang ilan sa mga makukulay at masasayang kaganapan dito sa 34th Philippine Travel Mart sa SMX Convention Center. Muli, kasama ang buong pangkat ng Sinsay Dini sa Batangas, Ornal Tabares Jr. po, para sa Balitang Kapitolyo. Ayan, Sir Vince, and once again, ang ating pong pagbati ng congratulations sa ating kasamahan po na dito mula sa tanggapan ng Pitikaw. Ayan, congratulations. Parang of all awardees, sir, ay tanging Batangas po lamang yung na-awardan as lalawigan. Yung atin ng pagka-best booth. And then the rest po is puro given to the region. Ayan. Ayan, magagaling talaga yung mga kasama natin sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. And nung second day po tayo nagpunta kasi ang duration po nitong ating exhibit ay from September 1 to 3. Pero nung September 2 po tayo nagpunta kasi dun din po ang araw kung saan bumisita po ang ating Governor Dodo Mandanas para sa Batangas Hour. Ayan. And then the next day po, sumunod na araw po, doon naman po nagtungo, bumisita ang ating Good Vice Governor Mark Libiste sa ikatlong araw. Talagang humabol po ang ating Good Vice upang masinsayan at ika nga ay personal na masaksihan yung ganda ng ating exhibit. Ayan. At parang ito may nagtatanong, Sir Vince and kasamang Ate May, nasan daw ba ang ating kasamang Good Vice ngayong araw? Kulang daw yung upuan dito. Yung void dito, yung dito, yung space dito, nakakamiss yung energy ni Good Vice. Ayan na, para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, ito na. Nasaan ka nga daw si Vice Governor Mark Libiste? Kasi last week, sir, nabanggit ko na kung dito sa Pilipinas may Jose Marichan, sa Hollywood mayroong Mariah Carey. Ayan. Kaya naman ngayong araw po ay si Vice Governor po ay personal na nasa Los Angeles. Nasa LA po siya ngayon kasama ni Madam. Ayan, iba talaga ang ang support ng ating Vice Gov para sa ating Ma'am Chris. Ayan. Good Vice, we miss you. Good morning po. Magandang umaga po. Naku, nakalimutan ko na. Anong oras ka daw doon? Dati tinanong ko na. Napakamalilimutin naman natin. Kaya hindi ko mabati kung good morning ka o good afternoon. Ayan. Basta ingat po kayo dyan. Ayan po. Ayan, at para naman sa paparating na aktibidad ng pamahalang panlalawigan, kasamang May? Yan, Sir Vincent Ornald, para sa mga natitirang aktibidad ngayong araw ng linggong ito, mula sa Provincial Health Office, ngayong September 6, may health facility monitoring using the Water and Sanitation for Health Facility Improvement Tool. Ginaganap po yan sa Lipa. Gayon din po kasabay niyan, may mass blood donation tayo ngayong ginaganap sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone. At pagkatapos nga natin dito, Sir Vincent Ornald, ay tutungo tayo doon upang mag-donate din ng dugo. Ayan. Yan. At sa September 8 po, may inspection of proposed columbarium sa bayan po ng San Juan. Mula po sa Provincial Veterinarian Office of Provet, mula po noong September 4, 6, and 8, may mass spay and neuter po sa bayan po ng Rosario. Hatid naman po ng Provincial Human Resource and Management Office, mula po noong September 4 hanggang sa September 8 po, gaganapin po ang urinalysis of all provincial government employees
in their respective offices po. September 4 to 8 din po may dental check-up of interested provincial government employees sa provincial auditorium po. At ngayon nga po, September 6, yung bloodletting natin po sa Dream Zone. Mula naman po sa tanggapan ng Provincial Assistance for Community Development o PACD, nagsimula po kahapon, September 5, hanggang ngayon po, September 6, ang Youth Organization on Volunteerism Seminar sa bayan po ng Balete, Batangas City. September 7 po, quarterly meeting of SK Presidents and Local Youth Development Office sa bayan naman po ng San Jose. At pahabol po, mula po sa Scholarship Division, magkakaroon po ng evaluation ng HIM Scholars diyan po sa Lipa City para po sa first semester ng school year 2023-2024. Paalala po na ito po ay para sa mga maintainers lamang. September 8 po sa NU Lipa, September 12 STI Lipa, September 14 LCC, September 22 KLL, September 28 BCAS. Makipag-ugnayan lamang po kay Miss Melgilina, ang Lipa City Coordinator po, at para naman po sa mga taga-ibang munisipalidad at eskwelahan, makikiintay lamang po ng updates sa inyong mga respective group chats at coordinators po. Maraming salamat po. Ayan, and before we proceed, Sir Vincent, kasamang Auntie May, batiin lang po natin ng good morning kasi nanonood po sa atin ngayong umaga ang atin pong PHRMO, Ma'am Riza De Zosa. Good morning, Ma'am. Happy watching po. And of course, isang pagbati po sa ating mga kapatid sa Office of the Governor, lalo na po kina Mother, kina Ate Tricia, kina Ate Mafi, and syempre kay Ate Maricar Pachamento. Good morning sa inyong lahat. Syempre, sir, batiin na rin natin ng congratulations yung mga nagwagi kahapon sa torneo ng volleyball. Ayan, syempre yan ang ongoing na Governor's Cup 2023. Kahapon po ang Game 1 natin from Team 1 and Team 6. Congratulations po sa Team 6. Parang ito po ay sina Ma'am Paulet. Ayan, good morning Ma'am Paulet. And ang atin pong Game 3, congratulations po sa Team 2. At ang atin pong Game 4 ay ang Team 7. Ito yata, sir, ay ang PC Ledo. Oo, PC Ledo. Ayan. Ayan, so puro volleyball games yung mga naging laro kahapon. At ngayong araw na ito, magre-resume naman yung ating mga laro for basketball. Alam ko may mga natapos ng laro, hindi lang tayo nabigyan ng schedule. Ang sure lang ako ay Team 1 at Team 6 mamaya 2:30 to 4 o'clock. Handa na ba kayo, sir, para sa game mamaya? Handa na ako mag-cheer. Let's go, Kevin. Ayun. For sure ay masaya at mainit at syempre ang ating sportsmanship ay lalabas na naman mamaya. Bago matapos ang ating programa, makukuha din natin yung schedule ng basketball games today. So, pero alam ko, meron tayong bagong research to si May doon sa... Alam mo ga? Yes, Sir Vincent, kasamang Ornald. Alam nyo ga na nagwagi at itinanghal na kampyon ang Robo Mission Junior Division High School ng Batangas State University Integrated School sa Philippine Robotics Olympiad 2023 na idinaos sa Subic Bay Freeport Zone, Zambales noong August 10 and 11. Ang 2 araw na kaganapang ito ay nagpakita ng mga kasanayan sa hinaharap na handa ng mga bagong inhinyero ng buong bansa. Sa ilalim ng patnubay ng kanilang mga dedikadong coach, ang Batangas State U Batang Spartan Robotics Team ay umukit ng isang pangmatagalang pamana ng inobasyon, pagkamalikhain at kahusayan sa isang hanay ng mga kategorya. Sila po ang nag-champion dito, Sir Vince and Ornald. Sila po ay binubuo ni na Roland Matthew Gia, John Angelo Bautista at David Benjamin P. Maresigan. At ang kanila pong tagapagturo ay si Miss Leia R. Guevara. Congratulations po sa Batangas Spartan. Ayan. Anong tawag dito?
Ano, meron pa ga? Siyempre, batiin natin ng congratulations, sir, yung mga batang ito na tunay naman na ating maipagmamalaki mula sa lalawigan ng Batangas. Ayan. Ano kong oras na? Ang oras po alas 9:12 ng umaga. Parang ang bilis ng oras. Tayo po muna idadako sa isang maigsing patalasas. Makaliwas po ang ilang paalala. Magbabalik po ang Biyaheng Kapitolyo. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Ayan, nagbabalik po ang Biyaheng Kapitolyo. At mula po sa bulwagang pambalitaan ng Biyaheng Kapitolyo, narito po ang pinakahuling mga balita. Pagkakalooban ng Department of Social Welfare and Development ng maximum na 15,000 pesos na cash aid na one time, ibibigay ang small rice retailers na maapektuhan ng price cap na itinakda ng Malacanang. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ito'y bilang pagtalima sa kautusan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gamitin ang Sustainable Livelihood Program ng ahensya upang matulungan ang mga small rice retailers na makabangon mula sa inaasahang pagkalugi dahil sa temporary price cap sa bigas. Ang mandated price ceiling sa regular milled rice ay 41 pesos per kilo habang 45 pesos per kilo naman ang well-milled rice. Sinabi ni Gatchalian na ang SLP ay kasalukuyang may 5.5 billion pesos na budget na maaaring maitulong sa mga maapektuhan ng price cap sa bigas. Hinihintay na lamang ng DSWD ang listahan ng mga qualified small rice retailers mula sa Department of Trade and Industry at Department of Agriculture para sa mga pagkakalooban ng ayuda.
Yan sir, which is magandang hakbangin kasi magandang mabigyang ayuda o tulong din natin yung mga kababayan nating nagtitinda ng bigas. Lalo tigit sir, parang kanina dun sa mga balita nung ako ay paparni pa lamang sa ating tanggapan, napakarami nung mga nagtitinda na gusto nilang mamahinga o huminto muna kesa magdire-diretso ang pagbugso ng pagkalugi ng kanilang negosyong ito. Ayan nga. Ayan, so, talagang marami talagang naapektuhan. Kumbaga parang domino effect yung nangyayari sa ekonomiya. Pero bagaman wala sa ating bansa ang ating Pangulo ngayon, ay ipinangako naman na siya ay nananatiling tutok kahit siya po ay nasa ASEAN Summit sa bansang Indonesia. Ayan. Samantala, bumilis naman ng may 5.3% ang inflation o galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa noong buwan ng Agosto. Ayan na. At ayon nga po kaya Philippine Statistics Authority Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, bumilis ng 5.3% ang inflation nitong Agosto na mas mataas sa 4.7% rate noong buwan ng Hulyo. Dahil dito, ang average inflation mula Enero hanggang Agosto ay nasa 6.6% na. Ayan. At ipinaliwanag naman ni Mapa na nangungunang dahilan ng pagbilis ng inflation ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages, partikular na po ang bigas, gulay, gaya ng mais at isda tulad ng tilapia. Nakaambag din aniya sa inflation ang transport dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel sa bansa. Samantala, bumilis din sa 5.9% ang headline inflation sa NCR mula sa 5.6% noong buwan ng Hulyo. Samantala, hindi pabor sa Commission on Higher Education Chairman Prospero de Vera III sa mungkahing magkaroon ng national o screening test para sa pagkakaloob ng libreng tuition fee sa kolehiyo. Ayon kay de Vera, kung ang tinutukoy na national test ay katulad ng University of the Philippines College Admission Test o UPCAT, na itinuturing na isa sa pinakamahirap na entrance exam sa bansa, ay maaari itong maging disastrous sa pagtiyak ng mas malawak na access sa college education. Nauna rito, iminungkahi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na magdaos ng national test bukod pa sa school admission test upang tukuyin kung kwalipikado ang mga estudyante sa libreng tuition at iba pang benepisyo na ibinibigay ng pamahalaan. Samantala, binanatan ng mga netizen ang bagong suhisyon ng Department of Trade and Industry sa pagtataas ng presyo ng bigas sa bansa. Hinirita ni DTI Assistant Secretary Agaton Overo ang mga rice retailer na ibenta ang kanilang mga produkto nang walang tubo. Kaya ilang netizens ang naggitgit naman dito dahil ang mga maliliit na retailers ang tatamaan sa inaasahang rice price ceiling. Ilang netizen ang nangingit-ngit dahil ang mga maliliit na retailers ang ang maapektuhan dahil syempre parang malulugi sila kung hindi nila pwedeng i-adjust ang presyo ng kanilang mga ibinebentang bigas. Parang nangingit-ngit. Parang nautal nga ako doon sa nangingit. Hindi kasi ako marunong magngit-ngit. Joke lang. Okay, yan. Samantala po sa iba pa mga balita, inahain po sa Kamara de Representantes ang isang panukala na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na magdeklara ng State of National Rice Emergency. Ito po'y upang matugunan ang mataas na presyo at kulang na supply ng bigas. Sa ilalim po ng panukalang Philippine Rice Emergency Response Act na akda ni Marikina City Representative Stella Luz Kimbo, ang State of National Rice Emergency ay maaaring ideklara kung magkakaroon ng labis na kakapusan ng supply ng bigas, tuloy-tuloy na pagtaas o biglang pagtaas ng presyo ng bigas. Sa ilalim po ng panukala, papayagan ang National Food Authority na mag-angkat ng bigas upang mapataas ang buffer stock ng bansa. Pinapayagan din na ibaba ang taripa ng bigas upang mapababa ang presyo nito. At kasama rin sa panukala ang pagbibigay ng subsidy sa mga lokal na magsasaka at mahihirap na pamilya, gayon din ang mga retailer na maaapektuhan kung magpapatupad ng price ceiling.
tataasan din ng panukala ang parusa sa mga hoarder at price manipulator. Ayan. Yan. Samantala, inaprubahan ng Kamara de Representantes sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala upang magkaroon ng access ang mga menor de edad sa reproductive healthcare service para maiwasan ang teenage pregnancy. Walang tumutol sa pag-aproba sa panukalang Adolescent Pregnancy Prevention Act o House Bill 8910. Nakakuha ito ng 232 votes. Iginiit ni Speaker Romualdez ang kahalagahan na matugunan ang problema ng pagbubuntis ng mga kabataan na mayroon umanong negatibong epekto sa batang ina at sa kanyang anak sa lipunan sa kabuuan. Sinabi din ni Romualdez na mahalaga na maihanda ang mga kabataan sa adult life at pagiging magulang. Ayon naman kay Albay Representative Edsel Lagman, isa sa may akda ng panukala noong 2020, ay iniulat ng United Nations Population Fund na ang Pilipinas ang may pinakamataas na teenage pregnancy rate sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa ilalim ng panukala, ang mga edad 15 taong gulang hanggang wala pang 18 gulang ay magkakaroon ng access sa reproductive health service kahit na walang consent ng kanilang magulang o legal guardian. Kung ang bata na wala pang 15 gulang ay nanganak na, buntis, nakaranas ng sexual abuse, nakunan, sexually active o mayroong high-risk behavior, hindi na rin kakailanganin ng consent ng magulang para makakuha ito ng reproductive health services. Ang iba pa na wala sa mga nabanggit ay mayroong kapansanan sa pag-iisip ay kailangan ng consent ng magulang bago mabigyan ng access reproductive health services. Ayan, maraming salamat, May. At dadako naman tayo ngayon sa ating weather update. Kanina ay parang maganda ang sikat ng araw. Pero yan kaya ay maging maghapon. Alamin natin sa ating mga kasamahan mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga, Batangas. Narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, September 6, 2023. Narito na po ang huli nating update para sa Bagyong Ineng na lumabas na po ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 4 ng madaling araw. Base nga sa ating latest satellite images, kaninang alas 4 ng madaling araw ay huling namataan si Bagyong Ineng na may international name na Yunyin sa layong 1,240 km east of northeast of extreme northern Luzon. May lakas na hangin na 55 km per hour malapit sa sentro at pagbugso na 70 km per hour. Kumikilos ito pahilagang silangan na may bilis na 20 km per hour. Sa ngayon po ay wala na po tayong minomonitor na bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaya asahan po natin at least 2 days o sa matapos ang linggong ito ay wala na po tayong bagyong papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, umiiral pa rin ang southwest monsoon o hanging habagat na humina sapagkat wala nang nagpapalakas na bagyo dito. Kaya asahan na lang natin yung mga kalat-kalat at mahihinang pag-ulan sa bandang kanluran ng Luzon. Para naman po sa magiging lagay ng panahon dito sa Batangas, ay makakaranas na po tayo ng maaraw at bagyang maulap na kalangitan na may mababa na pong natsansa ng kalat-kalat na pag-ulan sa bandang hapon. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 70% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 18% tsansa ng pag-ulan. Samantalang sa kanlurang parte ng Batangas ay may 25% tsansa ng pag-ulan. At sa timog bahagi ay may 23% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Samantala, wala na pong nakataas na gale warning sa probinsya ng Batangas. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Miyerkules ay nasa pagitan ng 24 to 31 degrees Celsius. Sa haring araw ay sumikat kaninang 5:44 ng umaga at lulubog mamaya 6:04 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting.
mula po sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ako po si Raven Rentasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat kasamang Raven at dyan na nga po nagtatapos ang ating balitaan ngayong araw ng Miyerkules. At ayan, syempre dadako naman tayo ngayon doon sa ang ating good vibe. Syempre, bago siya lumipad papuntang Estados Unidos, naging abala rin siyempre siya sa maraming mga aktibidad nitong mga nakaraang araw at gusto niya siyempre maibahagi siyempre natin yon sa ating mga kababayan. Pero simulan siguro natin, Sir Vince, sa kanyang pagbati sa ating live stream. Good morning, good morning, Good Vice. Sabi ni Good Vice dito, hello there mga kabiyahe at mga kababayan. Sending you all love, love, love from USA. Ayan, good morning, Sir Vice. Good morning at, po. Siyempre po, bilang bigyang daan yung ilang mga updates mula po sa ating Good Vice, tayo muna siguro, sir, para sa ating Good Vice Talks ngayong morning. Kaugnay pa rin po nung nung isinagawa po nating exhibit sa lungsod ng Pasay sa SMX Convention Center. Kaugnay po nung ating 34th Philippine Travel Mart ay si Good Vice nga po ay nagtungo doon noong huling araw. Ito po ay September 3. Imagine, kahit po weekend, araw ng linggo, ay naglaan pa rin talaga ng oras itong ating Good Vice para lamang personal na makasaksi at makatungo doon sa ating ipinagmamalaking exhibit na nanalo ng second place. Alam ko ang ating mga kasama doon sa technical crew natin ay may mga iniloload na mga picture. Nire-ready nga lang. Siyempre, nandun nga si Vice Gov doon sa MOA para doon sa exhibit ng Provincial Government of Batangas. At yung sa sumunod ng araw, nung araw ng Lunes, siya ay siyempre aktibong nakiisa din doon sa ating opening ng ating Governor's Cup 2023. Alam mo naman yan si Vice Gov, sportsman din talaga yan. So, hindi lang good Vice, hindi lang good lover, pero good din pagdating sa sports. Napatawa tuloy ang ating Coach Eds. Ayan, ito, biro nyo, napaka-active pa rin. Talagang physically fit. Si Vice Gov yung nanguna doon sa Oath of Sportsmanship noong mga atleta ng pamahalang panlalawigan at sila ay nagkaroon ng laro noong araw ding yon. Ang sangguniang panlalawigan ay Team 2. Team 2? Oo, sa ating liga. Nakalaban nila ay Team 7 na kinabibilangan ng accounting, budget, treasurer, PC Ledo. Ayan, at nagwagi ang team ni Vice Gov. Naalala ko tuloy na pinagmamalaki ni Vice na Phil-Am trainer pa yun. Grabe. Ibang klase talaga. Grabe yung mga training na mga drills pa daw. I can't wait, sir, tuloy kung magkakatagpo ba sa ating court ang team ni na Good Vice versus ang team ng Team 1. Pero nakakalungkot man ay hindi magkaiba. Nagkaroon kasi ng iba yung naging system of format ng liga ngayong taong ito. Ginawang dalawang groups, nagkataon magkabilang group tayo, nasa kabilang group sila, so hindi natin sila makakalaro. So mahirap na magsabi kung sino mananalo. Yun ba, sir, yung next time na lang pag yung tuloy na. Yung bracket na tinatawag. Naku, sayang naman, naihanda ko pa man din yung promise ko kaya Good Vice na banner kapag naglaro siya. Kaya Vice, sa susunod po na liga, sabihin nyo, nandun po kayo dapat sa bracket ng PIO. Ayan. Ayan, may nakalimutan ba tayo? Maganda sana may ipakita natin yung picture sa ating live kasi napakaganda din talaga nung ating exhibit. Ayan yung ating Ayan si featuring Verde Island Passage. Ayan, syempre sa ating mga nasa radyo sa 95.9 na pinapakita natin yung video
na kung saan si Vice Governor Mark Libis ay nandun nga sa Philippine Travel Mart at dinidescribe niya yung mga itsura exhibit. ng paligid at saka yung experience ni Good Vice mismo na personal na nagtungo sa SMX Convention Center para sa pag-feature ng pamahalang panlalawigan ng Batangas sa ating Verde Island Passage. Ayan, syempre, next week kaya, sir, kasama na natin siya for the Good Vice Talks. Oo, ayan. So, malalaman natin sa susunod na kabanata. At dahil 10:32 na ng umaga, bilis talaga ng oras, tayo po ay dadako na sa ating paalaman. Oo. Ayan ang 10:32 na. Pasalamatan muna natin, Auntie. Napa-auntie tuloy ako, ito nang nabasa ko. Yan, Sir Vince, Arnold, pinasasalamatan natin ang ating technical crew sa pangunguna ng ating Direct Christian Andal and Sir Edwin Sabarte. Ganon din kay Kevin Medrano, John Lindon Aguda, and Tito Roger Aguirre. Ayan, thank you, Coach and Sir Ed Zabarte. Napakalaking tulong na nandito ka ngayon. And of course, ang ating kasama from OVG na si Ate Jean Ilaw. Good morning and thank you po. At ang akin pong pahabol na pagbati sa aking Mami Juliet and Clark Jacob at sa aking kapatid Ate Janina. Good morning. May, baka may mga hirit ka pa? Yes, sir. Pahabol din ang pagbati sa aking papa at sa aking mama nanonood ngayon sa bahay. Papa, welcome back. Yan. Malapit na uli ang umalis. Ingat-ingat lagi. Ganun din sa aking kapatid, Aldrich and Rose, at sa aking kabiyak, kay David. Ingat lagi kayo. Ganun din po, pahabol na pagbate. May nabasa po ako dito sa ating sa ating comment section. Mula kay Mr. RJ Andal, pabati po kay Board Member Rudy Balba at kay Board Member Debs Balba na patuloy na naglilingkod sa mga taga-ikatlong distrito ng Kapitolyo ng Batangas. Pagbati mula po kay RJ Andal. Ayan. Yan po. Pagbati din po kay Boss Jun Magnaye na malapit na magdiwang ng kanyang kaarawan sa September 11. Yan. Mukhang makakaakyat tayo sa Banoy. Yes. Pero sa September 10 daw ang handaan sa PIO. Nag-assume. Yan. Siyempre, sir, pasasalamat din muli sa PHRMO sa inihandog nila kahapon sa atin na libreng services ng gupit, manicure, pedicure, masahe at dental check-up. Ayan. So 9:35 na ng umaga. 9 na naman. Ano ba yan? Kanina pa ako no 9:35. Parang gusto ko magsimula uli. Magsisimula uli tayo, sir. Nalilito na ang mga tagapakinig natin. So, I'm sorry, Lindon. Oo. Ang oras mo, 10:35 na ng umaga. Isang oras na naman ng pagbiyahe ang natapos ngayong araw ng Miyerkules. Sakali po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalang panlalawigan ng Batangas. Ng pamunuang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo, tayo'y Batanggenyo. Sa walang humpay na pagpapala ng Panginoon at sa sama-sama nating pagkilos, sa lahat ng hamon, tayo'y babangon. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, ipapakita natin ang ating likas na katangian na lagit-lagi ang Batangas at ang bawat Batanggenyo magigiting. Ako po si Vincent Altar. Kaya marami pong salamat sa inyong pagsakay sa ating pagbiyahe ngayong araw at syempre dalangin po namin ang isang ligtas at mapagpangalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Ako po si Arnold Tabares Jr. At ako naman po ang patroller ng Kapitolyo, ang inyong kahunta at kasinsayan tuwing araw ng Miyerkules, Cheryl May Makuha Halili. Kaya naman samahan niyo po muli kami bukas sa ating pagbiyahe dito lang sa Biyaheng Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!